Sa harap ng aming bahay, may tanawin kay ganda. Tubig na bumabagsak mula sa batong ginawa. Sariling kamay ang siyang nag-ayos at nagbuo. Muting waterfalls na pangarap ko noon pa man ay totoo. Tahimik ang paligid, hangin ay sariwa. Mga dahon sumasabay sa agos ng sapa. Sa malinaw na tubig may buhay na gumagalaw. Mga isdang lumalangoy na parang sumasayaw. Waterfall sa aming bakuran, lagaslas ng tubig pakinggan habang So ayun na nga, so malamang alam niyo na kung ano yung gagawin natin sa ngayon kasi napanood nyo na yung pinaka-intro natin. Sa ngayon ay pass muna tayo sa paggawa na kabinet. Bale, isisingit natin itong ating pagsasayos ng aming harapan ng bahay. Kasi nagiging tambakan lang ito, kaya balak kong ayusin ito para gawin kong tambayan. Malamang dito na rin ako magre-relax, no? O minsan paggagawa ng plano, kung naboring ako dun sa itaas sa kwarto, malamang dito ko gagawin yung mga quotation, yung paggawa ng mga design, malamang dito. Kaya napagdesisyonan kong ayusin yung pinakaharapan ng bahay namin, yung maliit na patio. Saka mahilig din kasi akong mamasyal sa mga ilog, no? Mga waterfalls. Pero alam naman natin yung mga waterfalls, lalo na dito sa Manila, no? Maliban sa napakalayo, ang hirap ding puntahan yung mga waterfalls na yan. Kaya ang ginagawa ko, sa halip na ako yung pupunta doon sa mga waterfalls na yan, yung waterfalls na lang ang pinapunta ko dito sa bahay. Inilagay ko sa bahay. Dito na tayo ngayon sa bahay, no? Ito yung area na lalagyan natin ng waterfalls, saka pistang. Ito yung materialis natin. Kung napapansin nyo, yung lumang gripo na yan ay yun ang gawin nating abang sa ating pistang. Tapos bagong ano natin kabit na kulay blue, ayun ang ating gawing para sa garden hose. Kasi gagamitin na natin sa supply ng ating pan yung lumang gripo. Sinubukan ko na rin pala yung nabili kong submersible kung hanggang saan kaya akyatin ng tubig. Sa unang araw, tinimulan ko ng pagpile ng hollow block. Tapos sinabay ko na rin yung ating abang sa electrical. Ikinabit ko na rin yung ating magiging reinforcement bar o mga bakal natin. Pero pasiuna pa lang ito. Pag nailagay natin yung screen, dadagdagan pa natin ito ng bakal. Dito, tapos na tayong nagkabit ng screen at simulan na rin nating tapalan ng simento yung ilang area. Tapos nag-waterproofing na agad ako dito sa bandang wall sa baba. D3, halos tapos na yung ating design, no? Sa itaas. Tapos nakapagbuhos na rin tayo ng flooring dito sa baba. D4, ito na yung exciting part, no? Kung saan kukulayan na natin yung ating gawa. Buhay na natin para magmukhang bato talaga siya tingnan. Rock formation, magmukhang rock formation. Hanggat maaari, magmukha siyang natural at di halatang pinipinturahan lang. Tapos ito ang isa sa mga sikreto, no? Basahan lang. Pinahira natin ng pintura. Tapos yan, dampi lang natin sa mga naka-emboss na mga part ng ating design. Yan. 'Di ba yung bato naman talaga hindi pantay-pantay yung kulay, 'di ba? Minsan may mga medyo light na kulay. Lalo na yung mga medyo nakaumbok na part. So, yun lang. Dampi-dampi lang siya. Dampi, pahid. Tapos, iguhit na lang natin yung background sa itaas, no? Parang mas maganda yata kung may ibon dyan. Uwak. Ayan, may uwak na. Ito ang sikreto para kumintab yung ating gawa. D5, magtanim na tayo ng mga halaman.
Pagkatuyo ng ating final coating ng ating waterproofing, kapit na natin yung ating salamin, yung clear glass dito sa harap. Treat nga pala yung kapal ng ating ginamit na salamin dito, no, para kahit paano makapal-kapal siya para di basta-basta mabasag. Kabit na rin natin yung cover ng switch. At nakapit na nga pala natin yung ating submersible pump. D6. Dito na magkaalaman. Masusubukan na yung ating waterproofing kung wala bang leak. Bubuksan na natin yung tubig. Yan yung ating submersible, no? Yan yung linya niyan. Bali, pag maglagay tayo ng gravel dyan, yung mga table, itatago natin yung wire na yan. At dito maglagay tayo ng bato para makatago itong wire na to. Tapos papunta yan dito sa switch. Tapos ito naman yung 12 volt niya para sa ilaw. Yung ilaw dyan sa ano. Tapos bababa yan dito. Dito nang galing yung supply natin. Ito yung RCBO, circuit breaker. Ayan. Na pag may leak, nag-automatic siya. Halimbawa ganun. Test natin. Halimbawa nagkakaroon ng leak. O di kaya nag-short yung ating linya. So yan. Testing natin. So yan, gumagana siya. Para safety yung ating fan. Kasi gumagamit tayo ng kuryente. Yan. 220 yan eh. So kailangan meron tayong ganito. Hindi natin pwede i-rekta sa yung ordinary breaker, no. Tapos ito naman, dito tayo kumuha ng supply. Yan. Yung pinaka outlet natin. Ating power supply. Ito nga po pala yung ating DIY filter, no. Sa gustong malaman kung ano yung meron sa loob, kung paano ito gumagana, comment lang kayo at igawa natin ng sariling video ito. Dalawang peraso nga pala itong ating filter, no. Pero pa tayong ilalagay dito na uling naman yun. Kinagabihan, dinidrain namin yung buong tubig, no, yung kinarga natin kanina. Tapos hinugasan namin maigi yung ating yung concrete pad natin kasi bagong simento nga ito, masyadong acidic yung tubig, yung pH level niya masyadong mataas. Tapos kinarga natin ulit ng bagong tubig. Tapos naglagay tayo ng mga pack lang ng saging saka yung madaho kasi ang saging daw ay nakakabawas daw ng pH level ng tubig para ma-neutralize yung ating concrete pad. Kasi bagong simento nga ito. Ibabad natin to na mga 3 araw. Kahit 3 araw lang. 2 araw pa lang, no. Pero tanggalin ko na itong mga paklang ng saging. Kasi excited na akong lagyan na ito ng mga isda. Linisin na lang natin ng maigi. Tapos palitan ng bagong tubig. Sa harap ng aming bahay, may tanawing kay ganda. Tubig na bumabagsak mula sa batong ginawa. Sariling kamay ang siyang nag-ayos at nagbuo. Muting waterfalls na pangarap ko noon pa man ay totoo. Tahimik ang paligid, hangin ay sariwa. Mga dahon sumasabay sa agos ng sapa. Sa malinaw na tubig may buhay na gumagalaw. Mga isdang lumalangoy na parang sumasayaw. Waterfall sa aming bakuran, lagaslas ng tubig pakinggan. Habang kape sa umaga'y hawak, relax lang
habang tanawang galak. Tubig na malinaw parang salamin, mga isda'y masayang gumigiling. Simpleng saya pero kay sarap sa waterfalls kong pangarap. Sinag ng araw kumikislap sa tubig na dumadaloy, parang mga bituin sa umaga'y naglalakbay. Bawat patak ng tubig ay musika sa tenga, kapayapaan ng puso dito ko nadarama. Hindi man ito malaking talon sa kabundukan, pero sa aking puso'y parang paraiso na rin naman. Sa sariling bakuran saya'y natagpuan, waterfalls na ginawa ng aking dalawang kamay lamang. Waterfalls sa aming bakuran, lagaslas ng tubig pakinggan, habang kape sa umaga'y hawak, relax lang habang tanawang galak. Dito sa munting hardin, may kapayapaan na damhin. Sa waterfalls na aking ginawa, mas masaya